Napansin mo ba na pagkatapos ng 40 taon, tila mas mabilis ang pag-ikot ng buhay, ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang takot. Takot na mawalan ng pera. Takot na mawalan ng kalusugan. Takot na hindi magawa ang tunay na kasiyahan sa buhay. At narito ang isang bagay na maaaring mukhang kakaiba, ang takot ay hindi totoong umiiral. Ito ay nilikha mo. Ikaw mismo ang lumilikha ng kaaway na pumipigil sa iyong mga pangarap. At kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang ipinagbabawal na pamamaraan upang baguhin ang sitwasyong ito sa ilang saglit lamang. Ang takot ay hindi kailanman ang tunay na kaaway. Ang tunay na pumipigil sa tao ay ang kamangmangan. Ang takot ay epekto lamang, sintomas lamang, ngunit ang sanhi ay ang hindi kaalaman. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang hindi kumilos sa isang hakbang na maaaring magbago ng iyong buhay dahil hindi mo maintindihan kung ano ang mangyayari pagkatapos? Ilang pagkakataon ang pumasok sa iyong buhay na hindi mo sinunggaban dahil hindi ka sigurado kung kakayanin mo ang mga panganib. Hindi iyon takot mismo, kundi ang kamangmangan na kumokontrol sa iyong isip. Kapag hindi mo nauunawaan ang isang bagay, ang iyong isip ay nagsisimulang maglikha ng negatibong larawan. Ini-imagine mo ang pagkalugi bago pa man buksan ang negosyo. Ini-imagine mo ang pagtanggi bago mo pa man ipahayag ang iyong nararamdaman. Ini-imagine mo ang pagkawala bago ka pa man mag-invest. At ano ang nangyayari? Nababigla ka, parang nasa harap ng bangin. Ngunit ang bangin na iyon ay wala, ito ay nilikha lamang ng iyong isip na walang ganap na pag-unawa. Nasa parehong sitwasyon na rin ako noon. Nang ako ay nagtatrabaho sa puwersa ng bombero sa Toronto, mayroon akong ilusyon ng seguridad. Isang matatag na trabaho, walang natatanggal. Ngunit may pangarap ako sa loob ko, may tinatawag na mas mataas na layunin. Gayunpaman, natatakot akong umalis. Takot na hindi masustentuhan ang aking buhay, takot na makita ako bilang isang pagkabigo. Sa totoo lang, hindi ang trabaho ang pumipigil sa akin, kundi ang kamangmangan kung paano ako makakalikha ng mas mabuti. Nang sa wakas ay nakaupo ako sa harap ng isang mentor at nagsimulang maunawaan kung paano gumagana ang isip, napagtanto ko na ang tinatawag kong takot ay simpleng kakulangan ng kaliwanagan. At ito rin ang nangyayari sa libu-libong tao pagkatapos ng 40 taon. Sila ay nag-ipon ng mga responsibilidad, anak, mga bayarin, at mga obligasyon. Pakiramdam nila ay hindi na sila pwedeng magsugal, ang pagkakamali ay maaaring magdulot ng napakataas na halaga. Ngunit ang ugat ng takot na ito ay hindi na sa edad, ni sa mga obligasyon. Ito ay sa kakulangan ng kaalaman kung paano lumikha ng bagong realidad mula sa kung ano ang mayroon na sila. Ito ay ang hindi pag-unawa sa kapangyarihan ng sariling isip na nagbabantay sa kanila. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga tao ay hindi gumagawa ng mahahalagang desisyon dahil hindi nila maipredict ang resulta, kahit na mataas ang mga objektibong pagkakataon ng tagumpay. Ito ang tinatawag na pag-iwas sa hindi tiyak na sitwasyon. Mas pinipili ng utak ang kilalang kakulangan sa ginhawa kaysa harapin ang bago na maaaring magdulot ng mas malaking gantimpala. Sa madaling salita, pinipili ng karamihan na manatiling nakatali sa limitadong buhay dahil hindi nila nauunawaan kung paano harapin ang hindi kilala. Ngunit ang hindi kilala ay hindi kaaway mo. Ito ang pintuan patungo sa paglago. At habang mas nauunawaan mo kung paano gumagana ang isip, mas nakikita mo na ang kamangmangan at takot ay dalawang mukha ng parehong bagay. Hindi mo tatanggalin ang takot sa pamamagitan ng pagharap dito, tinutunaw mo ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kaalaman, pagpapalawak ng pananaw, at pagpapalit ng larawan ng pagkabigo ng larawan ng tagumpay. Isipin mo ang dami ng mga matatalinong tao na kilala mo, mga taong may talento, talino, at edukasyon, ngunit nananatiling nakatali sa trabahong ayaw nila o sa relasyon na hindi nagpapaligaya sa kanila. Nangyayari ito dahil kahit na may impormasyon sila, hindi nila ito na ipapasa sa pag-unawa. Ang impormasyon ay datos lamang, ngunit ang pag-unawa ay kapangyarihan. Pinapakain ng kamangmangan ang takot, habang ang kaalaman na inilapat ay nagbubunga ng tiwala. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay hindi, paano ko alisin ang takot sa aking buhay? Ang tunay na tanong ay, anong kamangmangan ang patuloy kong hinahayaan na magdikta sa aking mga desisyon? Dahil sa sandaling palitan mo ang kamangmangan ng pag-unawa, mawawala ang batayan ng takot. May tahimik na siklo na sumisira sa buhay ng milyon-milyong tao, lalo na pagkatapos ng 40 taon, kapag dumadami ang responsibilidad at tila nagiging napakarami ang obligasyon.
Kaunti lamang ang nakapapansin, ngunit nagsisimula ang siklong ito sa halos hindi napapansin, sa isang bagay na tila walang masama, ang pag-aalala. Nag-aalala ka sa mga bayarin, sa pagreretiro, sa kalusugan, sa mga anak. Ang pag-aalalang ito, kapag paulit-ulit araw-araw, ay nagbubukas ng puwang para sa pagkabalisa. Nagsisimula ng tumugon ang katawan. Tumitibok ang puso sa hindi inaasahang sandali, nawawala ang tulog, nakakaramdam ng kirot sa tiyan, at tila walang paliwanag ang lahat. Ngunit malinaw ang paliwanag, ipinapahayag ng isip sa katawan ang epekto ng mga bagay na pinili mong patuloy na pakainin. Ang pagkabalisa, kung hindi naintindihan at naitutuwid, agad itong nagiging mas mabigat, depresyon. Ito ang sandali na pakiramdam ng isang tao ay wala na siyang labasan, para bang nawala ang kontrol sa kanyang sarili, at siya ay nagsasarado sa kanyang mundo. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, nangyayari ito dahil bawat alalahanin na hindi nalutas ay naiipon, naiipit, at itinatago sa ilalim ng kamalayan hanggang sa maging isang pasaning hindi matiis. At ang bigat na ito, sa paglipas ng panahon, ay sumisira sa pisikal na katawan. Kinilala na ng medisina ang ugnayan sa pagitan ng matagal na stress, pagkabalisa, at malulubhang sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, atake sa puso, at maging cancer. Kaya sinasabi ko na ang takot ay hindi lamang emosyon, kundi isang lason na dahan-dahang sumisira sa buhay ng taong pinapakain ito. Pagkatapos ng 40, mas mapanganib ang siklong ito. Maraming tao ang naniniwala na hindi na sila pwedeng magkamali, na wala na silang oras upang magsimula muli. Kaya lalo silang nag-aalala, sinusubukang kontrolin ang lahat, at nakakalimutan na habang pinapakain nila ang takot, mas marami nilang enerhiya ang ibinibigay sa nakasisirang siklong ito. Napansin mo ba kung paano ang mga taong laging tensyonado at puno ng alalahanin ay mas madalas nagkakasakit? Hindi ito aksidente. Ito ang batas ng sanhi at epekto na kumikilos ng walang awa. Nakita ko mismo ito sa aking harapan. Nakilala ko ang ilang kasamahan sa bumbero na laging nag-aalala tungkol sa hinaharap, ngunit hindi kailanman gumawa ng hakbang upang magbago. Nanatili sila sa mga trabahong kinamumuhian lamang dahil sa takot sa kawalang tatag. Sa paglipas ng panahon, nakita ko ang ilan sa kanila na nagkaroon ng seryosong problema sa kalusugan. Hindi ang mabigat na trabaho ang sumisira sa kanila, kundi ang siklo ng alalahanin, pagkabalisa, at depresyon. Nasa loob sila ng isang sistemang mental na dahan-dahang ginawang pagkasira ang bawat negatibong iniisip sa kanilang katawan. At narito ang pinakamalupit na bahagi, halos hindi nakikita ang prosesong ito. Ang nakatira rito ay iniisip na sila ay responsable, realista, o maingat. Ngunit sa totoo lang, hinahayaan nilang maging pagkabalisa ang alalahanin, maging depresyon ang pagkabalisa, at maging sakit ang depresyon. Isang pababang landas na tanging ang taong pipiliing unawain kung paano talagang gumagana ang isip ang makakaputol. Ang takot ay hindi lamang emosyonal na hindi komportable, ito ay isang sunod-sunod na kaganapan na maaasahan. At kapag naintindihan mo ang siklong ito, may kapangyarihan kang itigil ito. Ang lihim ay nasa pagkilala na ang alalahanin ay hindi kailangang maging simula ng pagbagsak. Maaari itong maging punto ng pagbabago. Sa sandaling piliin mong palitan ang alalahanin ng pag-unawa, walang puwang ang pagkabalisa. Isang araw-araw na pagpili ito, ngunit isang pagpili na maaaring iligtas ang iyong buhay. Nasa loob mo ang isang kapangyarihan na napakalaki na karamihan sa mga tao ay buong buhay na hindi natutuklasan. Ang isip ay parang isang napakalaking computer na hindi kailanman nagpapatay, patuloy na tumatanggap ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay dumadaloy ng walang tigil, 24 na oras sa isang araw. Ang kamalayang bahagi ng isip ay may kapangyarihang pumili, lumikha ng larawan, at suriin ang mga sitwasyon. Ngunit ang subconscious, sa kabilang banda, ay hindi gumagawa ng pagkakaiba, hindi humuhusga, at hindi tumatanggi sa anuman. Tinatanggap lamang nito ang lahat ng iyong ipinapadala, positibo man o negatibo, at ginagawang malinaw na resulta sa iyong buhay. Dito karamihan ang naliligaw, lalo na pagkatapos ng 40, dahil nasanay silang pakainin ang subconscious ng mga larawan ng takot, alalahanin, at limitasyon. Parang hindi nila namamalayan, nagpro-program sila ng software na may depekto na patuloy na tumatakbo sa background. Napansin mo ba na ang ilang tao ay may sapat na kaalaman, nag-aral, naglaan ng oras, ngunit nananatiling may katamtamang resulta? At sa parehong oras, ang iba, na may kaunting formal na edukasyon, ay nagtatagumpay. Ang kaibahan ay nasa kung ano ang hinahayaan ng bawat isa na pumasok at manatili sa kanilang isip.
Ang subconscious ay parang isang matabang hardin. Kung magtatanim ka ng binhi ng pagdududa, alalahanin, at kabiguan, ang lalabas ay bunga ng pagkabalisa, hadlang, at kakulangan. Ngunit kung magtatanim ka ng larawan ng tagumpay, kasaganaan, at tiwala, magiging ganap na iba ang resulta. Ang problema ay, matapos ang maraming taon ng pare-parehong gawi, karamihan sa mga tao ay nakagawa ng mga mental na habit na tumatakbo sa autopilot. Nasasanay silang manood ng telebisyon at makatanggap ng sunod-sunod na masamang balita, makipag-usap sa mga kasamahan na nagrereklamo sa buhay, at palaging suriin ang mga bayarin. At ang lahat ng ito ay diretsyo sa subconscious, hinuhubog ang kanilang realidad nang hindi nila namamalayan. Naranasan ko mismo ito. Nang sinimulan kong pag-aralan kung paano gumagana ang isip, napagtanto ko na sa loob ng maraming taon, inilalaan ko ang aking enerhiya sa mga limitadong iniisip. Nagtatrabaho ako ng husto, ngunit hindi umuunlad. Gumagawa ako ng mga plano, ngunit palaging nararamdaman na ako ay nakakulong. Nang maunawaan ko lamang na ang aking kamalayang isip ay may kapangyarihang pumili kung aling mga larawan ang ipapadala sa subconscious, nagbago ang lahat. Nalaman ko na kaya kong bumuo ng mga bagong paniniwala, bagong ideya, at bagong mga gawi, at ang mga ito ay ganap na magbabago sa aking mga resulta. Ang kapangyarihang ito ay nasa bawat tao. Parang hawak mo ang remote control ng iyong sariling buhay, ngunit palagi kang naniniwala na ang programa ay pinipili ng iba. Ang takot ay dumarating kapag hindi mo kinokontrol ang iyong sarili, kapag hinahayaan mong ang mga panlabas na pangyayari ang magdikta ng iyong mga iniisip. At ang katotohanan, pagkatapos ng 40 taon, ay maaaring ang ugaling ito ay napakalalim na tila imposibleng baguhin. Ngunit hindi ito totoo. Nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magdesisyon ka, ng buong kamalayan, natatanggapin lamang sa iyong isip ang mga bagay na nagpapalakas, nagpapalawak, at nagtatayo. Isipin mo ang isang tao na araw-araw na inuulit sa kanyang sarili na mahirap kumita ng pera, na ang ekonomiya ay nasa krisis, na wala ng saysay ang pagsisikap. Inaabsorb ng kanyang subconscious ang mga pahayag na ito bilang ganap na katotohanan, at ang kanyang buhay ay nagiging refleksyon ng ganitong programa. Ngayon isipin ang isa pang tao na sa parehong sitwasyon ay nagpasya na paulit-ulit sabihin na palaging may oportunidad, kaya niyang umunlad sa anumang kalagayan, at karapat-dapat sa kasaganaan. Tatanggapin din ito ng subconscious, at magiging iba ang kanyang realidad. Maaaring pareho ang panlabas na sitwasyon, ngunit ang mundo sa loob ng isip ang nagtatakda ng resulta. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay tila may kakaibang aura, may nining sa mata, at enerhiyang humihikayat ng magagandang bagay. Hindi ito swerte. Ito ay programa ng isip. Refleksyon ito kung paano nila natutunang gamitin ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng isip. At ang kapangyarihang ito ay bukas sa lahat, kasama ka, sa sandaling ito. Ang tinatawag kong ipinagbabawal na metodo ay hindi mahika, ito ay isang simpleng proseso, direkta, at ganap na maipapatupad na nagbabago ng takot sa pananampalataya. Una, ang takot, kadalasan, ay hindi umiiral sa labas ng iyong isip. Ito ay nililikha ng maling mga imahen sa isip at kakulangan sa impormasyon, kawalan ng kaalaman. Kapag natukoy mo ito, nagsisimula ang pagbabago. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang kinatatakutan ko? Ang pagkawala ng pensyon. Ang panganib ng pagtatayo ng negosyo sa 45, 50 o 60 taon. Ang takot na mapahiya, mabigo o mabigo ang pamilya. Sa pagbanggit ng takot, nagsisimula ka ng maglagay ng liwanag dito, at ang liwanag ay kaaway ng halimaw. Ang ideya na ito, takot ay epekto at kawalan ng kaalaman ay sanhi, ay malinaw sa lahat ng itinuturo ko. Ang ikalawang hakbang ng metodo ay factual at anti-romantic, magsiyasat. Huwag magpakulong sa mga nakakatakot na senaryo, magtanong ng kapaki-pakinabang. Anong impormasyon ang kulang? Magkano talaga ang kailangan para mabuhay? Anong mga opsyon para sa karagdagang kita? Anong mga pinakamaliit na hakbang ang maaari kong gawin ngayon na hindi nangangailangan ng matinding panganib? Nang makaupo ako sa aking mentor, hindi ako humingi ng tapang, humingi ako ng impormasyon, pag-unawa, at mapa. Ang pag-unawa ay nagbabago ng takot sa kuryosidad, at ang kuryosidad ay nagtutulak sa aksyon. Ang tanong na nagpapabago na ginagamit ko at dapat mo ring gamitin, anong kakulangan sa kaalaman ang nagpapalakas ng takot na ito? Kapag nasagot mo, maglaan ng 30 minuto para hanapin lamang ang impormasyong iyon. Mapapansin mo, sa praktika, na agad na nababawasan ang pangamba.
Ang ikatlong haligi ay aplikasyon ng visualisasyon, hindi bilang walang laman na pantasya, kundi bilang praktikal na programa ng subconscious. Tinatanggap ng subconscious ang mga imahen bilang utos, hindi nito pinagkakaiba ang totoo sa malinaw na na-imagine. Kaya hinihiling ko, bumuo ng malinaw na mental na pelikula, may simula, gitna, at wakas, kung saan nararanasan mo na ang nais mong resulta. Tingnan ang buong eksena, nasaan ka, sino ang kasama mo, anong amoy at tunog ang naroroon. Isama ang emosyon, maramdaman ang ginhawa, pagmamalaki, kapayapaan. Ipinapakita ng pananaliksik sa psikolohiya na ang mental na pagsasanay ng kakayahan ay nagpapabuti ng totoong pagganap. Ang meta-analitikong ebidensya sa mental na practice at performance ay nagpapakita ng tunay na epekto kapag maayos ang visualisasyon. Magbibigay ako ng halimbawa na madalas nagpapasigla sa puso ng mga tao. Si Jim Carrey, noong siya ay isang batang aktor na nagsusumikap, ay sumulat ng tseke para sa kanyang sarili ng $10 milyon ng Amerika na may petsa sa hinaharap. At dinala ito sa kanyang bulsa bilang paalala ng bagay na pinaniniwalaan niyang totoo. Ilang taon ang lumipas, natanggap niya ang eksaktong halagang iyon sa isang proyekto. Hindi ko sinasabing ito ay mahika, sinasabi ko ito ay malinaw na intensyon, panandang pandagdag imahen, panandang pandagdag aksyon. Ang imahen ang nagsilbing focus na nagpapanatili sa kanya sa estado ng posibilidad at ang buhay ay tumugon. Ngunit ang visualisasyon lamang ay nagiging pantasya kung walang pag-unawa at aksyon. Kaya ang ika-4 na hakbang ay ang tinatawag kong eksperimentong ebidensyal, gumawa ng maliliit na eksperimento. Kung ang takot ay pinansyal, subukan ng maliit at maaring ibalik, mamuhunan ng halagang kaya mong mawala ng hindi bumagsak, gumawa ng maliit na alok ng serbisyo, humingi ng opinyon ng isang kliyente. Magbukas ng isang otomatikong savings account na katumbas ng 1% ng iyong sahod. Gumagawa ito ng dalawang pangunahing bagay. Una, binabago nito ang negatibong pananaw na nagpapakita na kaya mong kumilos nang hindi nagkakaroon ng krisis. Pangalawa, nagbibigay ito ng feedback na nagpapalit ng kamangmangan sa datos. Ang pananampalatayang nagdudulot ng resulta ay laging nakabatay sa pag-unawa at ebidensya. Sa aking karanasan, natutunan kong gawin ito sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, may kaalamang desisyon, at pagtatala ng mga resulta, at ang mga resulta ang nagpapalakas ng pananampalataya. Ang ika-5 hakbang ay iprograma ang subconscious sa pamamagitan ng sinadyang pag-uulit. Ang mga maikling afirmasyon ay walang halaga kung hindi mo ito ipapaloob sa mga larawan, damdamin, at kaugnay na aksyon. Gumawa ng isang mental na pelikula ng 5 minuto tuwing umaga, isang script ng afirmasyon ng 2 minuto sa tanghali, at isang maliit na aksyon bago matapos ang araw na nagpapatunay sa bagong paniniwala. Pag-ulit plus damdamin equals impression. Kapag na-embed mo ang bagong imahe sa subconscious, nagbabago ang iyong tindig, tingin, at usapan, at nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad. May mahalagang babala, kung hayaan mong ang takot ang magdikta sa iyong mga pinansyal na desisyon, ang mga epekto ay nasusukat at nakakasira. Ang mga investor na nagbebenta sa unang pagbaba ng merkado, na ginagabayan ng takot, ay kadalasang nawawala ang malaking bahagi ng pagbawi ng merkado. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa asal ng investor na ang ugali ng pagbebenta sa panahon ng panik at pagbili sa impulsibong pagtaas ng halaga ay nakakasira sa tunay na kita. Sa madaling salita, ang parehong takot na nagpoprotekta ay maaaring sumira sa iyong kinabukasan kung hindi ito nauunawaan at napamamahalaan. Maaaring isipin mong ito ay masyadong espiritual, ngunit mayroon ding base sa biology. Ang chronic worry at anxiety ay hindi ligtas, binabago nila ang iyong katawan at pinapataas ang panganib ng sakit sa puso at iba pang karamdaman. Pinapatunay ng agham ang ugnayan ng chronic stress sa masamang reaksyon ng cardiovascular, kaya ang pagharap sa takot ay hindi lamang tungkol sa pera o lakas ng loob, ito rin ay tungkol sa pangangalaga sa kalusugan. Ang pag-unawa at pagbabago ng takot tungo sa pananampalataya ay literal na isang pamumuhunan para sa iyong mahabang buhay. Ngayon, konkretong mga pang-araw-araw na gawin na aking inirerekomenda. Una, tuwing umaga, 3 minuto ng malalim na paghinga plus 5 minutong mental movie kung saan nakikita at nararamdaman mo ang iyong bagong realidad. Pangalawa, isang listahan ng isang tanong na magtutuklas bawat araw. Anong datos ang kulang sa akin? Sino ang makakapagpaliwanag nito sa akin? Pangatlo, isang micro-experiment na aksyon ng 10 minuto. Tumawag sa isang kontak, magpadala ng simpleng proposal, buksan ang spreadsheet. Pang-apat,
Isang 60-segundong diary ng mga resulta sa pagtatapos ng araw na nagtatalakay kung ano ang nagtagumpay at bakit. Panglima, ulitin ang 30-segundong afirmasyon bago matulog na naglalarawan ng resulta na naabot na. Ang mga elementong ito, kapag inuulit ng 30 araw, ay sumisira sa mga limitadong paniniwala, lumilikha ng ebidensya, at binabago ang takot tungo sa pananampalatayang may batayan. May ebidensya na ang ganitong uri ng psikolohikal na pag-ugali ay may epekto sa totoong buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga optimistiko ay may mas mataas na posibilidad na tumanda ng maayos at mabuhay ng mas matagal. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tamang gawi, resiliency, at kakaibang desisyon. Ang pagbabago ng mental na pananaw ay hindi pagtaka sa realidad, ito ay isang engineering ng resulta. Isa akong halimbawa sa aking kabataan, nagkaroon ako ng aksidente sa isang lagari na nagdulot ng pinsala sa aking hinlalaki, at sa ilang sandali, tila limitado ang aking buhay. Iniwan ko ang technical school at napunta sa mga trabahong tinatawag kong tanga, walang direksyon. Ang pisikal na sugat ay totoo, ngunit ang pinakamatinding epekto ay ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at ang paniniwalang nakatakda na ang aking kinabukasan. Ang bumuwag sa kadena na yon ay hindi abstraktong motibasyon, ito ay pag-aaral, sistematikong pag-unawa sa isip, paulit-ulit na visualization, at micro-actions na nagpapatunay na kaya kong lumikha ng resulta, at ang mga ebidensyang iyon ang nagbigay sa akin ng pananampalataya. Hindi ito mabilis, ngunit tama, pinalitan ng pag-unawa ang takot, pinangunahan ng pananampalataya ang aksyon, at nagdala ang aksyon ng konkretong resulta. Parehong proseso ang maaari sundan ng sinumang tao pagkatapos ng 40 taon, hindi mahalaga ang edad, responsibilidad, o gaano nakasakit ang buhay. Sa praktikal na recap, tukuyin ang kamangmangan na nagpapatibay sa iyong takot, hanapin ang impormasyon, buuin ang malinaw na mental na pelikula, isagawa ang micro-experiments upang makalikom ng ebidensya. Ulitin at i-anchor emosyonal ang bagong paniniwala, ay monitor at ayusin. At tuwing maramdaman ang lumang pattern na bumabalik, sirain ang siklo, tumayo, igalaw ang katawan, palitan ang kapaligiran ng 1 minuto, bilangin hanggang 20, at bumalik sa tanong na magtutuklas. Ang maliliit na interbensyon ay humihinto sa otomatikong siklo. Kung gagawin mo ito ng 30 araw ng tapat, magtanong, mag-aral, mag-visualize, at kumilos, garantisado kong may magbabago sa iyo. Hindi ito mahiwagang pangako, kundi proseso batay sa pag-unawa, ebidensya, at pag-uulit. Kung gusto mo, bukas ipapakita ko ang mga praktikal na ehersisyo para sa bawat bahagi ng metodong ito, mga script para sa visualisasyon, mga handang tanong para sa pagsusuri, at isang protokol ng maliliit na eksperimento na maaaring gamitin ng sinumang may mga responsibilidad pagkatapos ng 40. May isang panahon sa aking buhay na tila natapos na ang lahat bago pa man magsimula. Ako ay 26 na taong gulang at ganap na naliligaw. Umalis ako sa paaralan ng walang matibay na pundasyon, lumilipat mula sa isang trabaho patungo sa isa pa. Nagpalit-palit ako ng gulong sa mga gasolinahan, nagtrabaho sa mga pabrika, at ginawa ang lahat ng uri ng trabaho na dumating sa aking landas. Wala sa mga iyon ang may malinaw na direksyon, wala ring malinaw na layunin. Ako ay may mga utang, walang mga pananaw sa hinaharap, at sa totoo lang, wala rin akong pag-asa na may magbabago. At iyon ang dahilan kung bakit malinaw kong pinag-uusapan ang takot, alam ko ang lasa nito, dahil naranasan ko ang bigat nito araw-araw. Sa ganitong kalagayan, isang aklat ang napunta sa aking mga kamay, isipin at yumaman. Wala akong ugali ng pagbabasa, walang disiplina, at walang kultura ng pag-aaral. Ngunit may isang bagay sa aklat na iyon ang nagpainit sa aking puso. Hindi ko naiintindihan ang lahat, ngunit naintindihan ko ang sapat upang maunawaan na ang problema ay hindi sa mundo, hindi sa kakulangan ng pagkakataon, hindi sa gobyerno o ekonomiya. Ang problema ay kung paano ako nakaprograma sa pag-isip. Ang karanasang iyon ay tumama sa akin ng labis na nagpasya akong magsimula ng pag-aaral araw-araw, kahit kaunti lamang, kahit hindi ko agad nauunawaan ang lahat. Sa loob lamang ng 1 taon, binago ng desisyong iyon ang buong direksyon ng aking buhay. Ang aking kita ay tumaas mula sa mahigit $4,000 patungong higit sa $100,000. At hindi ito dahil nanalo ako sa loto, hindi dahil may nagbigay sa akin ng mana, at hindi rin dahil natagpuan ko ang isang lihim na shortcut. Ito ay dahil sinimulan kong palitan ang kamangmangan ng kaalaman, ang takot ng aplikadong pananampalataya, at ang paralisis ng may malay na aksyon. Natuklasan ko na hindi ko kailangang mabuhay bilang bihag ng realidad na ako mismo ang lumikha.
Maaari akong lumikha ng bagong realidad at ginawa ko. Hindi nangyari ang resulta dahil nagbago ang mundo para sa akin. Ang ekonomiya ay nanatiling pareho, ang mga problema ay naroon pa rin. Ang nagbago ay ang paraan ng aking pagtugon sa mga ito, ang paraan ng paggamit ko sa aking isip. Itinigil ko ang pagpapakain sa aking sarili ng mga negatibong kaisipan at sinimulan kong pakainin ang aking isipan ng mga imahen ng kasaganaan, tagumpay, at posibilidad. Patuloy pa ring sumusubok ang takot na lumitaw, ngunit sa bawat pagkakataon na ito ay sumulpot, dala ko na ang sandata, kaalaman, pag-unawa, at pag-aaral. Mahalaga ito para maunawaan mo. Hindi mahalaga ang edad mo ngayon kung lampas ka na sa 40, 50, o kahit 60. Ang pagbabagong hinahanap mo ay hindi nasa kabataang lumipas na, hindi ito nasa swerte, at hindi ito nasa pagbubukas ng pinto ng iba para sa iyo. Nasa loob ito ng iyong sarili, sa paraan ng iyong pagpili ng pag-isip at pagkilos simula ngayon. Kung ako, na walang formal na edukasyon, walang karanasan, at walang pinagkukunang yaman, ay nakapagbago ng lubusan ng aking buhay sa maikling panahon, kaya mo rin. Ang karanasang ito sa aking buhay ay nagpapatunay na ang takot ay may kapangyarihan lamang hanggang sa punto na magpasya kang palitan ito ng pag-unawa. Ang takot ay nagsasabi sa akin na ako ay walang kakayahan, na ako ay nakatadhana sa isang limitadong buhay. Ang pag-unawa ay nagpakita sa akin na maaari akong matuto, lumago, at yumaman. At iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ng may matibay na paninindigan. Ang mukhang imposibleng bagay para sa iyo ngayon ay maaaring maging ganap na totoo kapag sinimulan mong baguhin ang mga imahen na nasa isip mo at nagsimulang kumilos patungo sa mga iyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabasag ng mga nakikitang tanikala. Ito ay tungkol sa paggising isang araw at mapagtanto na ang humahawak sa iyo ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi ang kakulangan ng pananaw sa kung ano ang mayroon ka na. Pinanatili ako ng takot sa isang paikot-ikot na kahirapan at pagkabigo. Ang pag-unawa ay nagdala sa akin sa landas ng kasaganaan, at bukas ang landas na ito para sa sinumang magpasyang tahakin ito. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin mula sa salaysay na ito ay, ang buhay ay hindi nagbabago kapag nawala ang takot, nagbabago ito kapag nagpasya kang magpatuloy kahit may takot, dala ang pag-unawa. Ganito nagbago ang aking buhay, at ganito rin maaaring magbago ang sayo. Ang pinakamahalagang punto na dapat mong tandaan ay simple, ang takot ay hindi kailanman ang problema, ito ay palaging sintomas lamang ng kakulangan ng pag-unawa. Sa sandaling palitan mo ang kamangmangan ng pag-unawa, natutunaw ang takot at pumapalit ang tiwala, kalinawan, at aksyon. At ito mismo ang magbubukas ng mga pintuan para sa lahat ng bagay na nais mong maranasan mula ngayon. Magpatuloy ka ngayon dahil ang susunod na video ay nasa iyong screen, at dito ay tatahak ka ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad sa karunungan na ginagawang 1% na mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang sarili. Maraming salamat sa iyong pakikipagkasama sa akin, at hihintayin kita sa susunod na video.